Okay, so ayan po, magandang hapon sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko. Dito naman po sa bayan po ng Talugtog, lalawigan po ng Nueva Ecija. So ito po ay 3 hektarya, ipapakita ko sa inyo. Anong cemented road? Boss, yung ano kaya, sementado rin boss, yung kalsada doon? Hindi, irrigation road lang. Ay, irrigation road lang. So dito po ay, ito po yung barangay road po o farm to market road. Kasi may mga kabahayan pa dyan, sa part na yan, may kabahayan pa. Pero may kabahayan pa doon. So ibig sabihin to, barangay road ito. Barangay road na 2 lane. Tapos maganda po dito ay malawak itong area natin. Malawak pero mahaba. Ayun. So 3 hektarya po ito. Ito na po yung property na binibenta. Simula po dito sa ano na po ito, sa Pilapil po na ito. Diretso po yan. Mahaba po ito. O nasa mga ano yan, mga 30 to 40 meters yung boss. Yung ano niya, yung frontage niya. So diretso po yan dahil yung bandaron po nahati po ng irrigation canal at irrigation road. At dito rin po meron din po siyang irrigation canal po dito sa part na ito. Ayun o, may irrigation canal. So dalawa po yung irrigation canal po na ito. Yun po yung nagkukuhanan po nila, pampatubig po nila sa kanilang palayan. At meron po itong 4 na puno ng mangga. Merong isang puno na din natin alam kung ano yun. Pero makikita natin mamaya sa drone video po. Papaliparan po namin ng drone video po ito. At makikita nyo po yung kabuuan ng area ng property natin. And then i-highlight na lang po namin kung saan yung estimate boundary lang naman po yun. So dito po, mayroon pong muhon dito na nakita po namin. Ayan, yan po muhon. Siguro yung kabila ang nagpasorbe. Itong kabila siguro nagpasorbe kaya lumagpas po siya dito sa kanyang pilapil. So ito na po yung diretso po niya hanggang doon po. Kung nakita niyo po yung 2 puno ng mangga doon, kasama pa po yun. Tapos itong mga puno dito kasama pa po yan. At meron pong kubo doon sa part na yon. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil madamo yung kanyang pilapil, tsaka may mga tubig, putik. Baka malubak pa tayo dyan, mabalaho pa tayong paa natin. So yung drone video po ang maghahatid po sa inyo sa iba-ibang part ng property na ito. At makita nyo rin po yung pangalawang kalsada po doon o irrigation road na andun po. Tapos may mga poste ng kuryente rin po doon na pwede po tayong kumuha ng power doon sa mga poste po na iyon. At internet connection wala nga lang po dito. May mga wireless naman po ng mga internet connection. At ganoon din po ay may mga set naman po dyan. And then kung nakikita nyo po yung ano po dyan, yung mga kabahay, yung ano po dyan, ay andyan na po yung highway. So nasa mga estimate ko muna dito hanggang sa highway na sa mga 2 kilometers po siguro. Ito yung way na papunta po doon sa National Highway. Sa town proper po ng Talugtog siguro nasa mga 10 minutes driving, no? Mga ganun, 10 minutes. And then sa town proper ng Gimba siguro mga 15 minutes sa Gimba. And then sa Pura Tiplex siguro nasa mga 20 to 25 minutes po siguro ang driving po sa Pura Tiplex exit. Ayun. Mga sa Maynila po mga 2 to 2.5 o 3 oras po ang biyahe. So may mga bulubundukin po tayo. Kitang-kita po dito yung bulubundukin ng Caraballo, kaso nga lang po maulap. Ganun dito yung bulubundukin ng Sierra Madre, maulap din po. Kaya yung panahon po natin ngayon dito ay makulimlim. At wala naman pong ulan, makulimlim lang po. And then may mountain view rin po dito. Ayun, no? Mount Bangkay. Sakop na po ng bayan ng Kuya Pupu yan. Tapos sa ano po, sa town proper po ng Talugtog, yun nga mga siguro nasa mga 10 minutes po driving o baka wala pa. Estimate lang naman po yun. So ito po yung property. Patag po siya, mahaba. Estimate ko sigurong mga po ito. Nasa mga 500, mga 400 to 500 meters po siguro yung kanyang haba. Tapos itong kanyang frontage nasa mga 30 to 40 meters po. Estimate lang naman po yun, pero kailangan po natin itong iparelocate po. Ayan. Dahil chinek ko nga po doon, wala yung muhon sa banda rito. So ibig sabihin yung nagpa-survey sa kabilang property. So tinignan ko dito kanina, wala naman po muhon. So it means nasa sa inyo po yan. Depende pa rin po sa usapan nyo po ng seller kung magpapa-relocate po kayo or hindi. Pero mas maganda po talaga ma-relocate po, at para at least
alam nyo po yung boundaries ng binibili po ninyo. Ayan. And then, ang presyo po ng property nito ay, magkano boss? 140. 140 per square meter na ang sukat po nito ay 3 hektarya. Ha? May konting bawas pa. So, may konting bawas pa daw po sa presyo. O slight negotiable. So, nakaano naman po siya. Nakaano naman po konti sa kalsada. So, hindi na natin kailangan magtabon pa dahil 100% naman po dito na hindi po binabaha itong property dahil mataas po ito. Ayan. Power line din. Yan. So may mga poste po ng kuryente rin po sa banda roon sa pangalawang kalsada doon. So yung internet na lang po ay titingin na lang po tayo siguro ng mga wireless na internet na pwede nating anuhin. Ayan. So kung may katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawagan nyo na lang po ako. And then kung gusto nyo mag-viewing sa property nito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property at may pakita po namin. So pagpasensya nyo na po kung hindi ko na mapuntahan yung ibang part, yung drone video na lang po ang maghahatid po sa inyo sa iba-ibang part ng property nito. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.